Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. And by the way, this is Weng, ang pagbabalik na naman muli ng RGO Mini Coupe at iba pa. And for today's video mga kahabi, isi-share ko naman sa inyo is yung paglipat na namin ng area o ng pamamahay. Kasi nga, malis na kami dun sa dati namin tinitiran at andito na kami sa bago naming lugar. At ayan mga kahabing, kita nyo naman, di ba? Oh, yan yung bahay namin. Maliit lang pero simple. Pero at least meron kaming tinutuluyan na masasabi namin amin na talaga. Di ba? Ito yung area namin mga kahabi. Oh. Wala pa po kaming mga kapitbahay na malapit dito sa amin kasi nga almost 8 hectares po itong lugar na to. May mga kubo pero walang tumitira. And sa pagkakaalam ko is mga 5 pa lang po ang mga bahay na totally na may tumitira na talaga, nagsistay na dito sa lugar namin. And papakita ko sa inyo yung buong lugar. Ayan. Diba mga kahabi, meron na tayong mapaglagakan ng mas maganda at mas malawak na lugar para po sa ating mga alagang mga fancy chicken. And isi-share ko din sa inyo mga kahabi na yung mga masasamang nagkaganapan dito sa ating Mini Coupe kasi nga this past few months, mga 5 months ago or 3 months ago, marami po tayong mga nawalang mga alaga. Ako pa naman mga kahabi is hindi naman talaga ako nagbibenta. Napagbibigyan ko lang yung mga kahabi natin na mas malalapit sa aking lugar kasi nga hindi ko na wala naman akong kakayahan na magpadala and wala rin akong mga technical know-how pagdating sa mga papeles pag nagpapadala tayo ng mga hayop sa iba't ibang lugar. Kaya yung napagbibigyan ko lang po mga kahabi, yung mga malalapit lang dito na pwedeng mapuntahan nila yung Mini Coupe or yung pwede kong mapuntahan at maihatid sa kanilang lugar. Kaya stay tuned mga kahabi at ipapakita ko sa inyo ang aming lugar at isi-share ko sa inyo yung mga alaga natin na nawala na. Sad to say, ngayon yun talaga yung realidad ng paghahabi natin is may nawawala and meron din namang pumapalit. Kaya stay tuned mga kahabi. Mga kahabi, ito na ba yung ating bagong lugar. Oh. Ito yung daanan na po. Ito yung lugar namin. Bagong lugar na pwede kong paglagakan at ma-free range yung aking mga alagang fancy chicken. Kasi nga, sa ngayon kasi, yung lugar ay medyo madami pang damo na pwede nilang kainin na which is very very beneficial din para sa kanila and marami ding mga insektong mga maliliit na pwede nilang kainin na rich in protein and calcium na maaari nilang makain dito sa lugar. Aside kasi sa feeds na kinakain nila, dito sa lugar namin is marami pang mga damo. Kasi konti pa lang naman yung nakatira dito Ayan. Mula doon, yung sa posting yun, yan yung boundary ng area namin. Yan yung phase 2 village. At ito yan naman yung area to hanggang doon sa may gate, yan yung village 1. Kumaga sakop pa kami ng village 1. Phase 1, phase 2 kasi itong lugar namin kasi kumulang sa 8 hectares yung area. And I'm so glad and happy kasi nga ito, kataba ng mga damo na pwede nilang kainin pag medyo mainit na ang lugar at i-free range natin yung ating mga alaga para maging healthy naman at makalanghap sila ng sariwang hangin dito sa lugar. And of course mga kaabi, ang pinaka-importante talaga sa lahat is tahimik, walang istorbo. Ayan, ang inaalala ko na lang mga kahabi yung mga predators na andito, especially yung mga ahas kasi nga damuhan pa yan lahat yung buong area na yan doon, damuhan pa yan paikot. May mga bahay na dyan pero siguro konti, may mga bahay pero lang tumitira, yung kubo lang hanggang doon mga kahabi, may mga kubo din dyan kasi nga almost mga 5 siguro, 3 pa lang ang
nakatira talaga dito sa lugar namin. Isa na kami doon. And ito yung area. Diba? Napakaganda. Yun nga lang, medyo kailangan ko pa rin umuwi dito and sobrang layo po dito sa city na ho, mga kahabi. Pero okay lang, wala naman tayong magagawa kasi nga ang lugar na nung tinitira namin dati is hindi naman talaga sa amin. Kumaga family friend, pinatira lang kami doon for the meantime for 5 years. And then after 5 years kailangan na namin umalis. Although nagpapasalamat ako kasi nga hindi naman kami pinagbayad kasi family friend nga. Ayan, ito yung aming tahanan mga kahabi. Ayan, simple yet elegant, charot. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilagak pansamantala yung ating mga alaga. Sa pagkakataon kasi ngayon mga kahabi, hindi muna ako nagbe-breed, kaya medyo busy. And of course, hindi po sila masyadong tawag nito, hindi po sila masyadong handa pa. Ngayon, hindi pa ang tawag nun, nakalimutan ko yung term. Ayan, ito sila mga kahabi. Ating chabo. Ayan, ang dumi-dumi, hindi pa napapaliguan, nanikit yung mga ipot sa mga balahibo kasi nga nung naglipat Sunday kasi yon, so wala ako at nasa work kasi ako noon hanggang ngayong Sabado lang, ngayong Sunday lang din ako, ay kahapon lang din ako nakauwi rito. Ayan yung update sa kanila, inayos ko talaga to kahapon mga kahabi kasi pinagpapatong-patong lang ng papa ko yung mga kulungan. So yung mga ipot nila naapak-apakan lang din nila kasi lumulusot din yung mga ipot nila dun sa kulungan kasi hindi siya properly dispose yung ipot nila kasi walang mga ganyan, yung nahuhulog lang, kumbaga pinagpapatong-patong lang talaga nila. But anyway, ayan, medyo pa sila, stress pa sila nung nakaraang Sunday, hindi pa sila okay. Kaya ayan, pinapainom ko to sila ng vitamins para naman maging okay sila kahit papaano. And of course, yung isa nating kulungan mga kahabi is andito. Ayan. Ito yung isa. Nabasa nga ito ng ulan kagabi. Hindi ko alam kasi tumutulo pala. Ayan sila, nalalamig. Kasi ang lugar dito mga kahabi, kung ikukumpara doon sa dati naming tinitirahan is mainit. Dito kasi malamig, parang nanibago sila. Yun ang pinag-aalala ko, baka magkasakit. Kaya ako agad, pinainom ko agad sila ng mga vitamins. Ayan. Ito yung ating bolcochin, yung ating serama, tsaka yung isa nating bagong hen na chabo, and yung ating silky. Yun yung pinag-aalala ko sa ating silky kasi nga tawag nito, nananamlay yung isa. Natakot na naman ako baka kasi wala na naman ito. Na-stress siguro ito kasi nga nung pagdating ko dito matamlay, parang hindi siya tawag nito, hindi siya masigla, nananamlay. Kaya kahapon nung pinifree range ko, kahit kahapon medyo mainit, pinifree range ko sandali. So ayan, medyo hindi sila masigla, especially itong isa. Ito pa naman is walang tawag nito, hindi pa talaga yung nakakita yung, kasi nga yung isang mata niya is bulag. Hopefully sana maging okay, sana hindi magkasipon. Kaya nga pinainom ko sila ng tubig na may gamot antibacterial para iwas sipon tsaka lagnat. Ayan, yun yung update dito sa ating mini coop mga kahabi. For the meantime, dyan lang muna sila kasi aayusin pa ni Papa yung kulungan nila. Siguro mamaya, kasi mamaya alis din ako at babalik na rin ako sa aking boarding house para
kinabukasan, duty na naman. Kaya ayun. Siya nga po pala mga kahabi, ito yung isa sa mga nawala nating mga alaga, yung ating talisain. Yan yung tatay ng ating natira na inakala kong talisain din, hindi pala. Actually buhay pa naman yung anak niya, and siya po, yung talisain na yun is patay na. Biglaan lang kasi, bigla na lang nangisay. Malusog naman, hindi ko alam kung bakit namatay. Wala akong dahilan kasi ang taba niya eh. And sumunod naman itong si Pogi. Biglaan din to eh. Kagaya nung talisain na yun is biglaan lang talaga. Wala naman silang sakit. Malusog naman yan. At well fed. Monitored yung kanilang pagkain. Ayun lang talaga, bigla lang talaga siyang nangisay din kagaya nung talisain na nauna. Nangisay lang siya and namatay din. Yeah. I have no choice. Kaya ayun. And sumunod naman ito si Zion. Ito yung pinaka-latest sana na palabas natin. Ito yung anak din nung talisain na nauna natin pinakita na wala na rin. Ito is hindi naman namatay sa sakit. Nakawala kasi ito sa kulungan. Tapos hinabol lang aso. And wala naman kasi ako palagi sa tahanan namin kasi nga may trabaho ako, kaya ayun, namatay siya. Kasi ang nilapan ng aso namin na nakawala rin sa kanyang pagkakatali. And sad to say, wala na tayong magagawa talaga makabi. And ito naman si hindi ko alam yung nakalimutan ko pangalan nito, is na-featured ko na to sa vlog natin na yung na-disgrasya sa kulungan na hindi naman naipit, kumbaga na pumasok lang yung kuko niya doon sa siwang ng kulungan na screen. Tapos sa pagpupumiglas niya na makawala, sa sige niyang pagpupumiglas, napilayan. Ayan. Napilay po yung kabila niyang paa kasi nga mahaba, that time mahaba yung kanyang kuko. And short leg pa talaga. And mahaba din yung tahid niya that time. Siguro isa din yung sa dahilan na pumasok yung tahid niya dun sa ng kulungan, and or yung kanyang kuko. Kaya sa pagpupumiglas, sa pagpupumilit niyang makaalis, oo nga, nakaalis nga siya pero napilaya naman. Akala ko nga gagaling siya kasi nga medyo okay pa siya that time Akala ko gagaling yan. Kaso nga lang, habang tumatagal, palala ng palala yung pilay niya hanggang sa hindi na siya makalakad. And ginagawa na lang niya nga pananggalan yung kanyang pakpak para makabalanse. So, ayun, wala na. Di rin siya nagtagal, di rin siya, nawalan din siya ng ganang kumain. And ayaw na rin niya nga, tawag nito, hindi na siya masyadong gumagalaw hanggang sa binawian na rin siya ng buhay mga kaabi. Kaya medyo malungkot, but ganun talaga ang paghahabi. May mawawala at bumabalik, basta wag lang tayong mawala ng pag-asa kasi nga pwede pa naman tayong mag-breed at nang mag-breed para makabawi tayo sa mga nawala nating mga alaga. So far sa ngayon is stop muna ako ng breeding kasi nga naglipat kami, and kinukondisyon ko muna sila kasi hindi pa talaga maganda yung kulungan nila for breeding. Kailangan pa naming ayusin at medyo palakihan kasi maskip na sila. 3 hen tsaka 1 cock, maskip na talaga mga kahabi. Kaya ito lang talaga yung nangyari sa kanya, yung mga nawala nating mga alaga. At ayan mga kahabi, sana'y kapulutan nyo ng kakaunting kaalaman at aral at kasiyahan yung ating mini vlog this morning. Actually, it's already 6 AM in the morning. Maulan pa talaga, medyo umaambon kasi kagabi malakas yung ulan, and ngayon medyo umaambon na. And maraming salamat po mga kahabi sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mini vlog, and pagpasensyahan nyo na mga kahabi is ngayon lang ulit ako nakapag vlog kasi nga dala ng kabisihan sa trabaho.
And maraming ginagawa, ay naglipat pa talaga kami, kaya medyo natagalan po yung ating pag-update and pag-vlog sa ating Mini Coop. And hopefully soon, sana ay maging successful na rin yung ating pag-breeding at hindi na masustorbo, hindi katulad dun sa dati nating lugar na medyo napakasikip and maingay. And so naman dito rin naman sa lugar na to is mapupuno rin to ng tao kasi nga subdivided lot po. So kahit pa paano, medyo matagal pa naman yun kasi wala pa namang kuryente dito tsaka tubig. But anyway, maraming salamat sa inyo mga kahabi. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa po kayo sa mga bago pa nating mga upload na mga video. And maraming salamat po sa inyo mga kahabi sa mga patuloy nyong pagsuporta. Kaya hanggang sa muli. At wag nating kalimutan na walang magiging isang kahig o isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always po may nilaga. Maraming salamat sa inyo mga kahabi. Hanggang sa muli. Paalam!